Bye! See you again soon, Jeju Island! Kung kailan yung last day natin, sobrang lakas ng ulan. Na-curious ako, meron silang grilled Jeju horse meat. Nakaka-amaze. Nakaka-amaze din yung lamig. Grabe. Hello mga Kampinatics, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another Jeju Island travel vlog. And guys, unfortunately, this will be our last day here in Jeju Island, but I think meron pa tayong siguro at least 1 to 2 vlogs. So expect nyo magkakaroon tayong finale vlog. If not today, baka tomorrow yung finale vlog natin. So anyway, currently it's 8 AM and nasa sasakyan na ako and kailangan na natin siyang isole kung saan natin siya nirentahan. Okay? And guys, grabe, kung kailan yung last day natin, sobrang lakas ng ulan. Ay, hindi, sorry, sobrang lakas ng hangin na may konting ulan, tapos sa sobrang lakas ng hangin, grabe yung alon sa dagat. Like, di ba, nasa ano kami, tanaw natin yung dagat, di ba? Guys, sumahampas yung dagat, yung tubig, maabot sa parking lot. Kaya nung nilagay ko yung mga luggage natin, basang-basa ako, oh, humahampas siya. Look, ha? Pakita ko na sa inyo, syempre. Gusto ko yung ganitong experience, eh. Ayan, oh. Tapos ang daming seagull. Grabe, guys, yung parang akala mo pwede ka mag-surf. Yes, gano'n na gano'n. So yun, tumigil muna tayo kasi para mamaya dire-diretso na tayong mag-biyahe. So anyway, we have like 50 minutes travel time going to the rent-a-car company kung saan natin idadrop to, at sobrang lapit na siya sa sa Jeju International Airport. Tapos actually lilipat tayo ng isa pang Chicken Joy. Gutom kasi 8 o'clock pala na umaga, wala tayong breakfast. So anyway, lilipat tayo ng isa pang accommodation, guys, para lang maano yung ano natin, yung stay pa natin, kasi ang flight natin mamayang gabi pa. Okay? So that's it. Say bye-bye na sa mga seagulls. Ayan sila, oh, ang dami, oh. Bye! See you again soon, Jeju Island. I will be back for sure. O, diba? Kinakausap yung mga seagulls. So anyway, guys, I had fun. Pero syempre hindi pa to mukhang hindi pa to finale, guys. Okay? By the way, nga pala, pag ibinalik nyo itong sasakyan, meron namang doon sa pinaka-form or paper na binigay, may QR code doon na pag in-scan ninyo, YouTube video yung ipapakita niya para malaman nyo kung paano yung way pag malapit na doon. Kasi medyo confusing yung mga way pagdating sa Jeju City. So sundan nyo na lang yung instruction, tapos i-navigate nyo dito sa map or sa Naver app. Okay? Bye! 1 hour later. Alright, guys, so finally nasoli na natin, tapos chinek yung sasakyan, okay naman, all good. And then if ever pag binalik nyo yung sasakyan, yung gas sobra dun sa level na kinuha nyo siya, i-refund kayo. So meron tayong 5,000 won. Tapos ang maganda dito pala, yung shuttle bus nila pwede rin maghatid sa airport, kaya ito. So actually yung pinaka-schedule natin magbalik ng sasakyan is 9 AM and then dumating tayo ng 8:55. Tapos sakto itong bus is aalis ng 9 AM and currently, ayan, sakto 9 AM na. Alright, so I guess tatambay muna tayo sa airport, tapos doon tayo kain, doon tayo mag-take ng breakfast or brunch, and then mag-i-edit lang ako. So see you guys there. Ayan, alis na tayo. A few moments later. Grabe, guys, sobrang lamig. Umuusok yung bibig ko dun sa labas. So anyway, nandito na tayo sa departure hall, sa mga check-in counters dito sa Jeju International Airport, kasi dito rin yung drop nung bus. Sobrang lapit na pala, wala pang 5 minutes ata yung pinagrentahan natin going here. Tapos hindi muna tayo magagala-gala dito, ha, kasi bukas pa yung pinaka-uwi natin. And then nagagawin muna natin is tatambay muna tayo sa, siguro sa arrival or sa food court nila. Mag-edit lang ako and then yun, ha. So sige, see you guys later kung saan man ako tatambay. A few inches later. Okay guys, so currently it's 9:13 AM na. Tapos nandito tayo sa 4th floor kung nasan yung ibang restaurant nila. Meron yung mga restaurant sa ibang floor. Tapos merong observation deck dito, guys. So mamaya puntahan natin yan.
Ay, akala ko ba hindi magagala? So anyway, in fairness sa mga food nila, parang kahit nasa airport, alam mo yung worth it. Tapos, na-curious ako, meron silang grilled Jeju horse meat. Ito siya, for 18,000. Try kaya natin. Tapos, meron nga din sila, no? Yung black pork and kimchi stew na na-try natin sa isang best Korean barbecue restaurant ng isang araw. So, actually pwede naman to. Busog naman na tayo dito. Pero na-curious ako dun eh. Tsaka nasa airport naman tayo. Pwede tayong mag-withdraw. Or I think we can use our GCash. Tapos maraming toilet dito guys. As in. Hindi kayo mawawalan. Ay, may food court pa pala dun. Tapos may napansin din ako palang meron silang baggage storage. Hindi ko lang sure kung magkano. I-check din natin yon. Pero for now, hanap lang ako ng kainan ha. Tapos kita-kits na tayo doon. 12 seconds later. Alright guys, so umorder tayo ng egg ramen at saka bibimbap. Bibimbap pa tawag ito. Basta ganun. So ito siya. Alam nyo, during the whole stay natin, hindi rin pala nakakaganda kapag sobrang lamig. Alam mo yung parang nangihina ka, sakit ng likod mo kasi nga ang lamig, ganun. Parang mas gugustuhin mong mag-sauna. Kaloka. Tikman natin yung ating egg ramen for 8,500 lang to guys. Uy, ang sarap. Masarap mainitan. Actually guys, maraming choices. Nakakatuwa kasi meron silang food court dito. So after this, for sure, hanap tayo ng isang coffee shop. Doon tayo tumambay, doon ako mag-i-edit. Currently it's 10 AM pa lang. Parang ito lang yung ginawa natin last time nung first Jeju Island natin dito. First arrival. Nag-stay pa tayo dito kasi ang check-in pa natin is 4 PM. So ganun din. Kumuha ako ng accommodation guys na malapit dito sa airport para sa flight natin bukas. Like hindi na tayo kailangang bumiyahe. At saka kasi guys yung rent a car is nag-open from 7 AM. Ang flight natin bukas is 7 AM din. So hindi siya pwedeng iwan ng maaga habang close pa. So wala akong choice kundi isoli siya. Hanggang ngayon ko lang siya nirentahan tapos dito na tayo mag-i-stay sa Jeju City or mismong city proper para bukas pwede tayo mag-Uber na lang going here sa airport which is napakalapit lang. Parang 5 minutes ride lang. Tapos guys, itong food court pala open ng 6 AM. Tapos yung ibang restaurant dito sa labas open ng 8 AM. Kaya isa to sa reason ko bakit nagsha-shots na ako dito kasi bukas kailangan siguro natin mag-check-in ng mga 5 AM tapos pasok na tayo sa loob kasi nasa 7 yung flight natin going back to Hong Kong. So okay naman yung food natin sa murang halaga. So sige, kita-kits na tayo later sa bagong accommodation natin or kung may mapansin man akong bago dito then pakita ko sa inyo ha. Bye! 2 hours later. Nakakatuwa guys. 'Di ba nandito tayo kasi naghihintay lang tayo ng another check-in sa panibagong Airbnb natin. Parang feel like kakarating ko lang talaga dito. By the way, nandito na tayo sa arrival hall. Pakita ko sa inyo yung kasi wala tayong shots dun sa Hello Jeju eh. So ito may custom dito for domestic. Tapos yung international doon kayo lalabas. Tapos dito rin pupunta kayo dito. Tapos may observatory guys sa 4th floor. Like kita nyo ata yung mga aeroplano. Medyo umaambon. Kaya mamaya na tayo doon. Tapos ito yung mga ATMs guys. Pero doon ako nag-withdraw sa may Jeju Bank ba yun? Basta doon. Pero meron din dito. Sa may escalator. Sige, dito muna tayo. Ayun nakalagay. Hello, Jeju. Ayan. Ay, ang dami pala. Kalat pala siya. Meron doon, meron dito, meron din doon. So, anywhere you go, meron. May tawiran doon. May tawiran din dito. And tayo ay nasa gate number 2. And domestic pala to. Tama. 1, 2, 3 domestic. 4, 5 international. At saka 6. May 6 pa ba? Wala na, hanggang 5 lang ata. Ayun o. Lumalamig
Ang gabi. Ooh. Wala lang, ang sarap pala magpalamig dito sa labas. O sige, hanap na tayo ng coffee shop na pwedeng tambayan. Tapos, baka mag-withdraw lang tayo ng 100,000. Okay? 3 hours later. Okay guys, so bali 4 PM na. Alam nyo ba, nakahanap ako ng pwesto dun sa may loob ng airport sa mismong ano lang, departure hall. Nagano ako, tawag ito? Naka-idlip ako. Hindi idlip guys, nakatulog ako ng 3 hours. Grabe, tapos ang lamig-lamig na ngayon. So bali magre-rent lang, or tama. Magre-rent lang ako ng Uber guys, going to our accommodation. Meron doon taxi stand, pero ano baka mas mahirapan pa ako makipag-communicate pag doon ako pumila sa taxi stand. So ngayon, ano na lang ako, mag-Uber. Sana naman ipagpatawad mo. Grabe, umuusok. Okay, so on to our next accommodation guys, just for an overnight stay. Kasi maaga yung flight natin going to Hong Kong tomorrow. That's 7:50 AM. And alam nyo ba guys, nga pala, regarding this Jeju International Airport, ano pala siya guys? Hindi siya 24 hours operational. From 5 AM siya hanggang 11 PM. So ibig sabihin, walang pwede magstay kapag sarado. Hindi siya katulad ng ibang airport na 24/7. Kaloka no? Nakakatuwa. Nakaka-amaze. Nakaka-amaze din yung lamig. Grabe. Okay, sige. Kita-kits na lang tayo dyan sa bagong accommodation. Bye. 3 hours later. Hello everyone. So guys, nakatulog tayo. Tapos currently nasa 8 PM na. Nakapag-check-in na tayo dito. Ayan. So guys, alam niyo ba, nasa 1,300 ko lang to nakuha. And this is mga 15 minutes away from Jeju Airport. Grabe, ang sarap ng tulog ko. Tapos, ang check-in process pala dito guys is naka self-service. So, pagdating nyo dito, iiwan na nila yung key ng room ninyo. And actually, naka-assign tayo sa 3rd floor. Walang elevator. Kaloka. Hingal na hingal ako. Kaya parang nakadagdag siya sa pagod ko. Tapos yun, borlog. At may malapit na GS25 akong nakita. So, labas lang tayo para makapag-dinner. And then, ano pa bang pwede kong gawin? Actually guys, okay dito, promise. At guys, napakalakas ng internet nila. Like, umaabot ng 400 Mbps. Lalagay ko dito yung link ng Airbnb na to. And napansin ko, ang daming rooms sa 2nd floor, sa 3rd floor. I think may 4th floor pa to. Tapos sa 1st floor niya, yung pinaka-lobby nila. And then reception. Pero yun nga, self-service kasi daw dahil sa pandemic, chuchu. And then guys, talaga, 4 PM ang check-in, 11 AM ang check-out. Ganun ang mga Airbnbs dito. And then may sarili kayong bathroom, malinis in fairness. Tapos pag open nyo ng door, may door pa sa bathroom at saka sa pinaka-room ninyo. Para siyang mot-mot style. Na pag open mo ng door, may 2 pinto pa. Pero mapakita ko yun sa inyo. Wait lang ha. Nag-upload lang tayo, yes. Sige, prepare lang ako tapos labas tayo. A few inches later. So ayan guys, ito yung room natin, 301. Tapos may 3 pang rooms dito. And then nakakatuwa kasi meron ditong microwave. Tapos 4th floor pa to ha. Dito tayo. Bali dito yung pinaka-reception nila. Tapos dyan nila iwan yung mga keys ninyo. Yan. Tapos ito, may lobby. Heater ata ito. And then dito naman, ito yung pantry nila. Kung gusto niyo na mag-stay dito. Tapos, may water na doon. Though, yung rooms natin, may fridge. Tapos, meron na rin provided na 2 bottled water. Room pa rin to, ha? Yan. Okay. Oh. Baka na dilim. Ayun lang yung GS25. Tara. Matandilin dito.
At saka guys, alam nyo ba, nung kinuha ko yung keycard natin, mga 4 pa yung spare na nandun. So ibig sabihin, daming naka-check-in ngayon. And alam nyo ba, isa to sa mga options ninyo kapag may layover lang kayo or katulad ng ginawa natin. Kasi sa malayo tayo nagstay, tapos binalik natin yung sasakyan, and then meron pa tayong parang technically na isang araw. So since hindi tayo makakalibot, ganito yung ginawa ko. Nagstay pa ako ng isa pang araw dito naman malapit sa airport para mamaya pag nag-Uber tayo, hindi naman mahirap. So ito, GS 25. Oh. Tara, hanap tayo ng pwedeng makain. Pwedeng kumain dito. Meron pa ba? Ay, ito yung grabe guys. So yung maanghang. O ito. Huwag yun ang bibilin to. Grabe yung anghang talaga niyan. Yung may mga rice din sila in fairness, oh. Ay, ito. Ito. Oh, di ba? Oh, pwede na to. Depende na lang kung anong gusto nyo. Nasa ano lang siya, guys. 5.5. Mas gusto ko to. Mas marami. Ito. Tara, ito tayo. Tapos, gusto ko ulit, guys, ng bacon carbonara. Sige. Fresh juice. Sige, magganito tayo. Tapos watch out kayo guys kasi may mga sizes to. Tapos yung ice niya, ganun din. May medium, may XL, may large. Kasi kung gusto nyo ng XL, eh. Oh my God. Meron siyang rice, pork, tapos may ham, may sausage, may kimchi, merong fishball, may corn and mayo, tapos may egg. Let's go! In fairness, masarap. Panalo to guys. Like, ang dami yung ulam. A few moments later. Alright, so we are done guys. Tinake out ko na lang to. Kasi meron namang microwave sa atin. So paggising ko bukas, ito na lang yung breakfast natin bago tayo pumunta ng airport. So by the way, ang flight kasi natin guys is 7:50 AM and ang Jeju International Airport ay nag-open ng 5 AM. So siguro by 5 AM alis na tayo dito. Siguro gising ako ng 4, breakfast tayo, tapos 5 AM magbubuk na ako ng Uber, and then kita-kits na tayo sa Jeju International Airport para sa flight natin from Jeju going back to Hong Kong. Okay, then sa gabi, yung flight natin from Hong Kong naman going to Manila. So bali darating tayo sa Hong Kong around 10 siguro or 11 AM. And then nakakaloka lang kasi ang flight pa natin ng Hong Kong to Manila is 7 PM. Iniisip ko kung pupunta pa ako ng Hong Kong City para lang kumain or bumili ng kung ano-ano, then bahala na. So that's it for now, and kita-kits tayo sa Jeju International Airport. Matutulog na ako kasi, magpapahinga muna pala ako. Pahinga tayo ng mga 1 hour bago tayo matulog. Grabe, ang sarap dito. Mamimiss ko ang Jeju, pero guys, grabe pala, hindi pala nakakatuwa kapag everyday malamig. Actually, okay lang sana kung everyday malamig. Wag lang uulan kasi yung ulan talaga yung e-epal eh. Yung wala ka talaga magagawa. So anyway, that's it. Sige. Good night.